Ang pag-usapan naman natin sa video na to guys, no, about naman sa curse or in Tagalog sumpa, no. Alamin natin sa video na ito kung ano nga ba ang mararamdaman or mai-experience ng mga tao na ginagamitan ng sumpa, no, at saka ano nga ba ang motibo ng mga tao na gumagamit ng sumpa laban sa kapwa nila, no. At saka alamin natin dito guys kung ano nga ba ang sabi ng Bible tungkol sa sumpa, no? At paano natin maialis ang sarili natin sa sumpa kapag tayo ay nakaka-experience nito, no? Ang sumpa na ito, guys, ay ito yung mga negative words na binibigkas ng tao laban sa kapwa niya, no? Lalo na kung yung tao na yun ay may galit sa'yo, lalo na kung yung tao na yun ay may sama ng loob sa'yo or di kaya may inggit sa'yo, may selos, or kung ano man yung nararamdaman nila na negativity sa kapwa nila, no? Kung sila ay marunong nitong curse na ito, ay hindi imposible na gagawin nila sa kapwa nila, no? At ang curse na ito ay witchcraft siya, guys, no? Yung mga tao na gumagawa nito ay nag-aaral ng witchcraft, na nagpa-practice sila ng witchcraft, no? At saka ang curse na ito ay totoo ito, guys, no? At saka ang curse na ito ay may hatid na power ito, lalo na kapag ginamitan nila ng witchcraft. Alam naman natin na ang witchcraft ay totoo siya at may power ang witchcraft, no? Pero ang power nila ay power of darkness, no? At saka alamin natin dito, guys, no? Ano nga ba ang idudulot nitong curse na ito sa mga tao na ginagamitan ng curse, no? Or ginagamitan ng sumpa, no? Ang goal ng mga gumagamit ng sumpa or nagkakas ng sumpa, nagslaban sa kapwa nila ay para ipahamak kayo, di ba? Pwede nila kayong sumpain para walang mangyari sa buhay ninyo kahit anong sikap ang gawin ninyo. Kapag kayo ginamitan ng curse na ito, tas wala kayong protection spiritually kasi hindi kayo marunong magdasal, hindi kayo nagbabasa ng Bible, kumbaga, wala kayong personal relationship kay God, ay hindi imposible na tatablan kayo ng curse na ito. Hindi imposible na magiging vulnerable kayo sa attack ng mga kaaway, no? Kaya kung kayo, kinurse kayo, maaaring madali lang kayong talapano kapag hindi kayo protected spiritually. At saka, ang goal ng mga gumagawa nito ay para ipahamak kayo. Pwede kayong i-curse para malasin kayo, kumbaga, para maghatid ng bad luck sa inyo, yung walang mangyayari sa buhay ninyo. Kahit anong sikap yung gagawin ninyo, ay hindi kayo magtatagumpay, no? Kasi nga under curse kayo. Pwede rin kayong i-curse para walang magkagusto sa inyo, para maging single kayo habang buhay. Pwede rin kayong i-curse para hindi kayo magkaanak, no? Para kung mabuntis man kayo, ay makunan kayo ng makunan. Pwede rin kayong i-curse para lagi kayong may sakit, yung buong pamilya nyo laging magkasakit. Pwedeng ganun ang curse na ibigay sa inyo, no? At pwede kayong i-curse para bigyan kayo ng sakit, as in, one after another. Halimbawa, binigyan kayo ng sakit, tapos yung sakit na walang kagalingan, no? Kung kagaling man, may panibago na namang sakit, no? Maaaring kinurse kayo ng mga kaaway ninyo, di ba? Kasi hindi nyo alam, may kaaway kayo, tapos yung kaaway ninyo marunong pala sa witchcraft. Pwede nilang gawin sa inyo yun, di ba? Napakadelikado nitong curse na ito, guys, no? Kasi, tulad ng sinabi ko, tatalab sa inyo ito kapag wala kayong protection, no? At saka, dapat nga ba nating i-curse yung kapwa natin, no? Dapat nga ba nating gawin sa kapwa natin, no? Anong sabi ng Bible regarding sa curse na ito, no? Ang sabi dito sa Exodus chapter 21 verse 17, whoever curses his father or his mother shall be put to death. Diba? Sa ano pa lang, Old Testament ay ipinag-uutos ni God sa mga Israelites na hindi nila pwedeng sumpain or hindi nila pwedeng murahin ang magulang nila, mapatatay man or nanay, kasi ang nakasaad dito, kapag ginawa nila yun, kailangan silang mamatay, kamatayan ang kaparusahan sa mga tao na gumagawa ng ganito, no? At saka nakasaad din sa Leviticus chapter 19 verse 14, you shall not curse the deaf or put a stumbling block before the blind, but you shall fear your God. I am the Lord. Diba? Nakalagay dito, yung mga Israelites ay pinagbabawalan sila na sumpain or di kaya insultuhin or murahin yung mga bingi, no? Kasi alam naman natin na ang mga bingi ay hindi nila naririnig kung ano yung mga sinasabi sa kanila, kahit minura man sila or kahit nasumpain man sila, hindi nila alam yun kasi nga bingi sila, no? Wala silang kalaban-laban, no? Hindi nila maipagtanggol yung sarili nila kasi hindi nila alam kung ano ang ginagawa sa kanila dahil nga bingi sila. At saka ang nakalagay dito, wag daw nilang harangan yung daanan ng mga bulag kasi ang mga bulag hindi nakakakita yan, kahit lagyan yung panangharang yung daraanan nila. Ano bang malay nila kung hindi pala silang madapa doon sa dinadaanan nila, hindi nila nakikita iyon. Kaya ang nakasaad dito, wag nilang gawin yun kasi ang mga tao nagagawa nila ng ganun, walang kalaban-laban, di ba?
ang nakasaad dito, dapat matakot tayo sa Diyos, di ba? Kasi pinag-uutos sa atin ni God yan, huwag nating gawin. Matakot tayo sa Diyos, matakot tayo sa kaparusahan na pwedeng ipataw ng Diyos sa atin kung kapag yan ay ginawa natin, di ba? At saka alamin natin dito guys, no, ano nga ba ang motibo ng mga tao, bakit ginagawa nila yung ganito, no, nasumpain nila yung kapwa nila, i-curse nila yung kapwa nila, no, ano nga ba ang dahilan kung bakit nila ginagawa yan. Number 1 na talaga, halimbawa, yung tao na yon ay may inggit sa'yo or nagsiselos siya, nainggit siya sa'yo kasi blessed ka, nainggit siya kasi nakitaan ka niya ng potential or di kaya nainggit siya dahil marami kang talents, marami kang kakayahan or di kaya nainggit siya dahil mas maganda ka sa kanya, di ba? Mas attractive ka sa kanya, marami kang manliligaw kay sa kanya. Maaaring ito ang gagawin niya sa iyo, no? I-curse ka niya para walang mangyari sa iyo, para walang manligaw sa iyo, para wala kang marating kahit marami kang talent, marami kang kakayahan or nakitaan kanya na may potential ka ay walang mangyayari sa iyo, di ba? Ganun ang mga tao na mga naiinggit, no? Yung mga tao na punong-puno ng inggit sa katawan, no? Yung mga tao na punong-puno ng selos sa katawan, di ba? Yung puro mga negativity ang laman ng puso nila, no? Kasi anong sabi dito sa Bible? Sabi sa Matthew chapter 12 verse 34, "You brood of vipers, how can you speak good when you are evil? For out of the abundance of the heart, the mouth speaks." Ibig sabihin, no? Yung mga tao na nagsasalita ng mura or nagsasalita ng mga sumpa ay nire-reveal lamang nila kung ano ang tunay na laman ng puso nila, di ba? Yung words natin ay reflection ng heart natin yan, di ba? Doon natin maipapakita sa tao kung ano ang tunay na nilalaman ng puso natin. Halimbawa, kinaris natin yung kapwa natin na wala namang dahilan, di ba? Kinaris natin sila na wala naman talagang matibay na dahilan kung bakit ginawa mo yun, dahil lang sa nainggit ka, dahil lang sa pagsiselos mo. Ibig sabihin, nire-reveal mo lang yung tunay na nilalaman ng puso mo, na yung puso mo punong-puno ng inggit, yung puso mo punong-puno ng selos, yung puso mo punong-puno ng bitterness, di ba? Reflection yung mga pananalita na nilalabas natin sa bibig natin ay reflection yan ng nilalaman ng puso natin, no? Pinapakita lang natin kung ano ang uri ng pagkatao natin, kung ano ang nilalaman ng puso natin. At saka sabi din dito sa Matthew chapter 15 verse 18 to 19, "But what comes out of the mouth proceeds from the heart, and this defiles a person. For out of the heart come evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality, theft, false witness, slander." Nakalagay nga dito kung ano daw ang nilalabas natin sa bibig natin ay nanggaling daw yan sa puso natin, no? At ito daw ang nagpaparumi sa pagkatao natin. Yung mga negative na pananalita na naglalabas natin sa bibig natin, sinasabi natin sa kapwa natin, ay nagmula daw yan sa puso natin, no? At yan daw ang nakakapagparumi sa atin, no? Dahil daw nakasaad dito, ang mga tao na walang puso, no? Yung mga tao na may mga evil desires, ang mga tao daw na walang puso, sila daw yung mga nakakapag-isip ng masama. Kapag ikaw, ang puso mo ay hindi pure, ang puso mo ay puro evil desires ang laman, ito talaga ang mangyayari. Makakapag-isip ka ng masama laban sa kapwa mo. Pag-iisipan mo sila na pagsinungalingan sila, or di kaya nakawan sila, or patayin sila, or sirain sila, or mag-isip ka na mag-engage dito sa sexual immorality, mangabit ka, or di kaya makipag-sex ka sa kapwa mo na hindi mo naman asawa. Ito talaga ang kasunod na mangyayari, no? Kapag wala tayong puso, ang puso natin ay hindi pure, ganito ang mangyayari sa atin, no? Hindi maganda yung maiisip natin, puro mga evil thoughts ang maiisip natin, no? Kaya dapat talaga ang puso natin ay i-purify natin, linisin natin para hindi natin maiisip itong mga masamang isipin na ito, no? Itong mga evil thoughts na ito, no? Para hindi tayo magkasala sa Diyos, no? At saka, pangalawa naman na dahilan dyan kung bakit nagagawa nitong mga tao na ito na i-curse ka, no? Ay maaaring gusto nilang maghiganti sa inyo. Halimbawa, nagkaroon kayo ng alitan or nagkagalit kayo minsan, hindi nyo alam na yung kagalit ninyo ay maalam pala sa witchcraft, no? Kaya ang gagawin sa inyo, i-curse kayo para maghiganti sa inyo, 'di ba? Para walang mangyari sa buhay ninyo, 'di ba? Yan ang pangalawang dahilan kung bakit ginagawa ng mga tao itong ganito, no? Na isumpain nila yung kapwa nila, no? At saka pangatlo naman na dahilan, halimbawa, ikaw ay hindi kanila kayang manipulahin, hindi kanila kayang kontrolin, kasi alam natin guys, no, itong mga tao na nag-aaral ng witchcraft, master manipulator ito, kasi nga ang power nila nasa witchcraft, no? Kaya
kung ano yung gusto nilang gawin doon sa tao na yon. Halimbawa, gusto kanilang manipulahin, gusto kanilang kontrolin kung ano ang gusto nilang ipagawa sa iyo, tapos ikaw, hindi ka kayang kontrolin, hindi ka kayang manipulahin ang gagawin nila sa iyo, i-curse kanila, no? Kasi kapag hindi ka kasi kayang manipulahin, ang ibig sabihin nun, parang powerless sila, o parang wala silang power laban sa iyo. Kaya ang gagawin nila, i-curse ka na lang nila kasi hindi mo alam na sinumpa ka na pala, hindi mo alam na may tao na palang sumumpa sa iyo para makaramdam naman sila ng magandang pakiramdam sa sarili nila, no? At saka, pang-apat naman na dahilan dyan, yung mga tao na may mababang self-esteem, yung mga tao na mataas ang ego, no? Halimbawa, mababa ang self-esteem nila, tapos nakitaan ka nila na napakataas ng self-confidence mo, di ba? Napakataas ng self-esteem mo, tapos sila ay wala silang ganun, no? Or di kaya napakataas ng ego nila, ayaw nila na malamangan sila, ayaw nila na may nakakahigit sa kanila. Ang gagawin nila, i-curse ka nila para kahit na nakitaan ka man nila ng potential or alam nila na marami kang kakayahan, marami kang talent, or may potential ka para magtagumpay sa buhay, ay walang mangyayari sa buhay mo. Dahil nga kinurse ka, under-curse ka, di ba? Para makaramdam naman sila ng kabutihan para sa sarili nila, makaramdam sila ng magandang pakiramdam, no? Kasi itong mga gumagamit ng witchcraft na to ay mga evil sila, no? Natutuwa sila kapag nakikita nila yung ibang tao na nagdurusa, na nahihirapan, kasi nga evil nga sila, di ba? Yung power nila ay mula sa evil, yung power nila, kaya ganun din ang pakiramdam nila, ganun ang mga desires nila, ganun ang iniisip nila, di ba? Ganun ang pananaw nila sa buhay, kasi wala nga mga konsensya yung mga tao na yan, dahil nga pinagharian na ng evil yung mga isip at saka puso niyan, di ba? Wala nang konsensya yung mga ganong klase ng tao, no? Tayo ng mga tao na nakaka-experience ng curse na ito or ng sumpa na ito ay dapat alam natin kung ano ang gagawin natin, kasi tulad ng sinabi ko, kapag ikaw wala kang alam na kine-curse ka na pala, ay talagang mapapahama ka, mapipinsala ka talaga, no? Lalo na kung ikaw wala ka namang protection mula sa Diyos, wala kang protection spiritually, madali ka lang talaban ng curse na ito. Napakadelikado ng curse na ito. Kapag ikaw nga ay walang protection mula kay God, kasi hindi ka naman mapag-pray na tao, hindi ka naman nag-aaral ng mga salita ng Diyos, hindi ka naman nagsisimba, di ba? Hindi ka protected, no, spiritually, kaya madali lang sa'yo natablan itong curse na ito. Talagang walang mangyayari sa buhay mo, at saka mapapahama ka talaga kapag wala kang alam na under curse ka na pala, under attack ka na pala ng mga kaaway, no? So, ano nga ba ang dapat nating gawin kung tayo ay nakaka-experience nitong curse na ito, no? Number 1 na talaga dyan ay kailangan nating mangumpisal sa Diyos at magsisitay sa mga kasalanan natin. Halimbawa, may inopen door tayo para sa mga kaaway natin para ma-access nila yung buhay natin. Magsisi tayo kaagad, ikumpisal natin sa Diyos, humingi tayo ng tawad, no? At magpatawad tayo doon sa mga nagkasala sa atin para patawarin tayo ng Diyos, no? At saka pangalawa naman nating gawin, dapat i-claim natin sa sarili natin na tayo ay natubos na ni Jesus Christ sa curse na pwedeng dumating sa atin, no? Kasi anong nakasaad dito sa Bible, sabi sa Galatians chapter 3 verse 13, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us, for it is written, cursed is everyone who is hung on a tree. Diba? Ibig sabihin, tayo ay tinubos na ni Jesus Christ sa curse, kasi alam natin na tayo noong nagkasala tayo, no, lahat tayo dahil nagkasala tayo sa Diyos, tayo ay kinurse ni God, under curse tayo. Diba? Kaya si Jesus Christ namatay sa cross para tubusin tayo doon sa curse na ibinigay ni God sa atin dahil sa mga kasalanan nating nagawa, no? At ang pagkamatay niya, parang naging curse siya para sa atin, no? Kahiya-hiya yung kamatayan niya, no? Kasi public talaga yung pagkamatay niya, at saka ipinako siya sa krus, di ba? At saka nasaksihan ng maraming tao yun, kaya nagiging sumpa yung pagkamatay niya para ma-redeem tayo sa sumpa natin, ma-redeem tayo sa kahit sino mang sumumpa sa atin, no? Para yung sumpa na ipapataw sa atin ng kapwa natin ay natubos na tayo, no? Para walang talab sa atin or walang power yung curse na pwedeng ipataw or ibigay sa atin, no? Dahil tinubos na tayo ni Jesus Christ. I-plead natin yung blood ni Jesus Christ dahil sa tinubos na nga niya tayo sa curse na ibinigay sa atin ng Diyos. Ganun din sa curse na ipapataw o ibibigay sa atin ng mga kaaway natin, mga tao na mahilig mag-cast nitong curse na ito, no? I-claim natin na tayo ay natubos na, kaya yung curse na ikakast sa atin ng kaaway natin ay powerless, kumbaga hindi tatalab sa atin,
hindi mag-i-effect sa atin dahil tayo ay natubos na ni Jesus Christ, no? At saka, pangatlo naman nating gawin ay para mawala yung sumpa ay dapat ay pag-commit tayo sa pagiging obedience natin sa mga salita ng Diyos, as in mamuhay tayo ng naaayon sa mga salita ng Diyos, di ba? As in magiging masunurin tayo sa salita ng Diyos, kasi ibig sabihin kapag disobedience tayo sa mga salita ng Diyos ay vulnerable tayo sa attack ng mga kaaway, vulnerable tayo sa curse na ito, kasi kapag ikaw disobedience ka sa mga salita ng Diyos ay hindi ka protected ni God, hindi ka protected spiritually, magiging vulnerable ka nitong curse na ito, di ba? Magiging weak ka. Kung ano man yung curse na ibibigay sa iyo or ikakast sa iyo ay madali lang tumalab sa iyo kasi nga wala kang protection spiritually, no? At saka pang-apat naman, i-rebuke mo or i-renounce mo itong occult practices na to. Itong practices na to, pagpa-practice nila ng curse, pagpa-practice nila ng witchcraft ay tinatawag na occult practices, no? So ngayon, kung ikaw nakaka-experience ng ganito, pwede mong labanan yan sa pamamagitan ng pag-rebuke mo, di ba? Sawayin mo siya, palayasin mo siya para mawala yung bisa or mawala yung kapangyarihan ng curse na ipinataw sa iyo, yung curse na ibinigay sa iyo, no? I-rebuke mo siya sa pangalan ni Jesus Christ, no? Ipiplead mo yung blood ni Jesus Christ para magiging powerless yung curse na ibinigay sa iyo ng mga kaaway mo. Yung ganun ang dapat mong gawin, no? Panglima naman na dapat mong gawin ay kailangan patawarin mo yung mga nagkasala sa iyo, as in wala kang kinikimkim na bitterness diyan sa loob mo, sa puso mo. Tanggalin mo lahat ng resentment or sama ng loob mo, tanggalin mo lahat ng galit diyan. Kasi ang mga negative emotions mo na yan ay open door para sa kaawayan, para maging vulnerable ka sa attack nila. Kaya ang dapat mong gawin, tanggalin mo lahat ng negativity diyan sa puso mo, as in linisin mo, i-purify mo yung puso mo. Kung anumang inggit meron ka, kung anumang jealousy meron ka, kung ano mang sama ng loob or galit na meron ka sa kapwa mo, alisin mo lahat yan. Magpatawad ka doon sa mga nagkasala sa iyo para hindi ka magiging vulnerable sa attack nila, para ma-close mo yung open doors na inopen mo para sa mga kaaway mo, para hindi tatalab sa iyo yung curse, no? At saka pang-anim naman na dapat mong gawin ay speak blessings over your life. Dapat sabihin mo, I am blessed. Blessings is my portion from God. I am blessed. I am favored. Dapat mga positive self-talk ang gagawin natin. Kasi yan ay nagre-renounce yan sa curse, no? Para makontra kung ano man yung curse na ikinast sa'yo ng kaaway mo. Dapat ay mag-speak ka ng blessings over your life, no? Huwag kang negative mag-isip, kasi kapag ikaw in-acknowledge mo na na-curse ka, ay talagang mamalasin ka. Kaya pangontra mo doon sa curse na yun, mag-speak ka ng blessings sa buhay mo, no? Puro blessings ang sasabihin mo. Dapat lagi mong sinasabi, I am blessed. This day is the best day of my life. I am blessed. I am favored by God. Blessings and abundance is my portion from God. Ganun dapat ang babanggitin natin, kasi tulad ng nakasaad sa Bible, Proverbs chapter 18 verse 21, death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit, di ba? Ang nakasaad nga dito, ang kamatayan at ang buhay daw ng isang tao ay nasa kapangyarihan ng dila, kasi tulad ng sinabi ko, yung dila natin ay powerful, no? Kung tayo, ang sinasabi natin sa sarili natin ay mga negative words, yun ang mangyayari sa atin. Pero kapag ang sinasabi natin sa sarili natin ay mga positive words, yun ang mangyayari sa atin. Kapag sinasabi mo sa sarili mo na blessed ka, magiging blessed ka talaga. Kapag sinasabi mo sa sarili mo na abundance ka, mamumuhay ka talaga ng abundant life, no? At saka, pag sinasabi mo sa sarili mo na favored ka ni God or love ka ni God, ganun talaga ang mangyayari sa'yo. Kaya napakahalaga na magsasalita tayo ng mga positive na pananalita sa sarili natin, para yun ang maa-attract natin, no? Kasi tulad ng sinabi dito, yung dila natin ay may kapangyarihan, kaya mas piliin natin na magsalita ng mga positive na pananalita para sa sarili natin, para yun talaga ang makamta natin, no? Yun talaga ang magiging tayo, di ba? Kaya mas piliin natin, guys, na ang mga sinasabi natin para sa sarili natin ay mga positive na pananalita, no? Para yun ang mapupuntahan natin, yun talaga ang mangyayari sa buhay natin, no? At saka pang-pito naman ang dapat nating gawin kung tayo ay nakaka-experience nitong curse na ito, kung tayo ay under curse
mag-pray tayo no with authority. Din gamitin natin yung strong na faith natin kay God para i-cast out natin, palayasin natin yung curse or sumpa sa buhay natin. Kumbaga para mawala ng effect, para mawala ng power yung curse no. Sabihin mo, any spells, any witchcraft, any curse that has been made by my enemies against my life will be cancelled, will be rebuked, and will be renounced in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Ganon, di ba? Ganon ang pag-rebuke, ganon ang pag-renounce. Samahan nyo ng strong faith, no? Para mawala yung bisa noong curse na yun, di ba? Mawala ng power yung curse na yun. Kung ikaw, clothed ka with the full armor of God, hindi tatalab sa'yo itong curse na ito, no? So, ako talaga under attack ako ng witchcraft, no? At tina-target ako nitong mga witch na ito, no? Itong mga narcissist na gumagamit ng witchcraft, no? Alam ko talaga na kini-curse nila ako, no? Kaya nga, ako lagi talaga ako nagpipray, lagi talaga ako nag-aaral ng mga salita ng Diyos dahil yan ang panlaban ko, laban sa kanila, no? Kaya nga ako, pag naglalako ako, nadidiscern ko sila, no, na ang hilig nilang magtanong-tanong, no? Halimbawa, magtanong sila na, saan ang probinsya ko, saan ako nakatira, kasi nga gusto nila mahulog ako sa trap nila, no? Gusto nila kapag kasi halimbawa nagtanong sila tapos ang sinagot mo ay kasinungalingan, ibig sabihin nun, kapag nagsinungaling ka, kapag hindi mo sila nasagot ng tama, ibig sabihin nun, open door yon para ma-access nila ang buhay mo. So, kapag nakapagsinungaling ka, ibig sabihin, vulnerable ka sa attack nila. Tatalab sa iyo kung ano man yung curse na ibinigay nila sa iyo, kung ano man yung curse na kinas nila sa iyo, no, magiging vulnerable ka kasi nakapagsinungaling ka, ibig sabihin magkaroon sila ng access sa buhay mo. At halimbawa naman, nadidiscern ko sila na nagtatanong sila sa akin kung masarap daw ba yung mga tinitinda ko. Kasi gusto nila ay magiging prideful ako, no? Kung baga, magyabang ako. Kapag sinabi ko na, syempre, masarap yan. Ako pa ba, di ba? Halimbawa, ganun yung sinagot ko. Ibig sabihin, ma-pride ako, mayabang ako. At ang pagiging prideful ko na yun ang magiging open door para magiging vulnerable ako sa attack nila. Nadidiscern ko sila kung bakit. Ang dami nilang katanungan sa akin. Kaya mahalaga na namumuhay tayo sa katotohanan ng mga salita ng Diyos, no? As in talaga, i-clothe natin yung sarili natin with the full armor of God. Tanggalin natin yung pride natin, yung ego natin, kung ano-anong mga negativity dyan sa puso at saka sa isip natin para hindi yan magiging open door para ma-access ng mga kaaway natin yung buhay natin at saka hindi tayo magiging vulnerable sa atake nila, di ba? Kaya talagang siguraduhin natin guys na tayo ay namumuhay sa katotohanan ng mga salita ng Diyos. Mamumuhay tayo ng naaayon sa mga salita ng Diyos. Namumuhay tayo ng naaayon sa kalooban ng Diyos para hindi tayo magiging vulnerable sa atake ng kaaway natin, no? At saka, pangwalo naman na dapat nating gawin, dapat mag-engage tayo sa spiritual warfare, praying in the spirit, tapos mag-study tayo ng mga salita ng Diyos para talagang malabanan natin yung atake sa atin ng mga kaaway. No, makatayo tayo kahit anong atake pa man yung gagawin nila, ay manatili tayong nakatayo, matatag, matibay, di ba? Kasi nga, no, ang prayer na to ay powerful weapon ito para sa atake ng mga kaaway, no? At saka lalo na kapag sinabayan mo ng mga salita ng Diyos. Kasi ang nakasaad sa Bible, ang mga salita ng Diyos ay buhay at saka aktibo, nakakapagpabago sa buhay ng tao, di ba? Mas matalim pa sa espada na may dalawang talim, kaya dapat ay ito ay pangahawakan natin ang mga salita ng Diyos, no? Kaya ako, hindi talaga ako nawawala ng mga words of God, mga scripture, no? Nagme-memorize talaga ako ng mga scripture kasi nga ako ay under attack. Nagagamit ko itong scripture na to, no? Kasi lalo na ako nagtitinda ako, no? Kapag naramdaman ko na nadidisgrace ako, ay nagre-recite ako ng mga Bible verses. Ito ang panlaban ko sa mga kaaway ko para hindi tumalab sa akin kung ano man yung curse na ginagamit nila sa akin, kung ano man yung witchcraft, no, na ginagamit nila sa atin, no. At saka kapag tayo kasi guys, no, protected tayo spiritually, kung tayo makadiyos tayo, kung tayo may personal na relationship kay God, may connection tayo kay God, ay hindi hahayaan ni God na ma-curse tayo. Kasi katulad na lang noong nangyari sa mga chosen people niya na Israelites, no. Ito si King Balak ng Moabite, inutusan niya si Prophet Balaam na i-curse yung mga Israelites para lumpuhin sila spiritually, kasi naiintindihan ni King Balak na ang mga Israelites ay kaya hindi sila natatalo sa laban nila. Kung may mga battle man silang hinaharap ay lagi silang panalo dahil ang panalo nila ay
ay nagmula sa pananampalataya nila sa Diyos. Kasi nga, ipinapanalo nga sila ni God dahil nga chosen people sila, love sila ni God, di ba? Lagi silang nananalo dahil kay God, dahil ipinapanalo sila ni God. Naintindihan ni King Balak yun na ang panalo nila palagi ay nagmula sa pananampalataya or sa personal na relationship nila kay God. Kaya ang inutos niya kay Prophet Balaam na i-curse yung mga Israelites. Pero ang ginawa ni God ay binawalan niya si Prophet Balaam na i-curse yung mga Israelites, no? Sa halip na i-curse niya, ang lumalabas na pananalita sa bibig niya ay blessings. Kasi nga protected ni God yung mga tao niya, yung mga chosen people niya. Ganon si God magmahal ng mga tao niya, no? Ganon kanya ipagtanggol kapag ikaw mahal mo siya. Hindi niya hahayaan na mapahamak ka, hindi niya hahayaan na may mga tao na pipinsala sa iyo, no? Kaya maganda talaga na ngayon pa lang ay i-restore na natin yung relationship natin kay God. Magkaroon tayo ng personal relationship kay God, no? Para hindi tayo magiging vulnerable sa attack ng mga nag-aaral ng witchcraft na ito. Para kung tayo man ay under attack, kung tayo man ay under curse, ay walang talab yung curse nila sa buhay natin. Walang talab yung witchcraft nila sa buhay natin dahil protected tayo ng Diyos, no? Kaya sana guys, no, magiging aware tayo tungkol sa curse na ito, tungkol sa sumpa na ito. Kasi tulad ng sinabi ko, ang curse na ito ay may power. Kung baga, tatalab at tatalab sa inyo ito kung kayo ay hindi protected spiritually, no? Kaya dapat ay maging aware tayo dito para hindi tayo mapahamak, para hindi mag-cause ng misfortune sa atin, hindi mag-cause ng bad luck sa atin itong curse na ito, no? Kaya dapat ay alam natin kung ano ang dapat nating gawin, no? So, yun na naman yung aking maisi-share sa inyo sa araw na to, guys. Sana may natutunan kayo sa akin. Hanggang dito na lang yung aking video. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone!